Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Angel. 33 years old ako nang mangyari ang kwentong ito at nagtatrabaho ako bilang domestic helper sa Hong Kong. Matagal kong pinag-isipang isulat ang liham na ito dahil hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat ng mga desisyong ginawa ko. Minsan naiisip ko kung tama ba ang mga pinili kong landas o kung may ibang paraan sana para hindi nasaktan ang mga taong mahal ko. Isa lang akong simpleng babae, isang ina, na ang pangarap ay mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang pamilya. May 3 akong anak sa Pilipinas at lahat sila ay nasa elementary pa noong panahong iyon. Tuwing gabi matapos ang mga gawain ko sa bahay ng amo ko sa Hong Kong, nakaupo ako sa maliit kong kwarto, hawak ang cellphone at hinihintay ang oras na pwede ko silang tawagan. Kahit sandali lang ang usapan, sapat na yon para maramdaman kong kahit malayo ako, kahit paano, ay kasama ko pa rin sila sa paglaki nila. Ang asawa ko naman sa Pilipinas ay si Randy, isang tricycle driver sa aming probinsya. Hindi man kalakihan ang kinikita niya, mabuti siyang ama sa mga bata. Siya ang naghahatid sa kanila sa paaralan at gumagawa ng paraan para may maihain na pagkain sa mesa araw-araw. Pero alam naman natin kung gaano kahirap ang buhay sa probinsya, lalo na kung pamamasada lang ang pinagkukunan ng kita. Kahit anong sipag ng mister ko sa pagmamaneho buong araw, madalas kulang pa rin yon para sa pangangailangan ng 3 naming anak. Pero ang totoo, hindi lang yon ang dahilan kung bakit ako napilitang mangibang bansa. Ang tunay na dahilan ay ang nanay ko. Ilang taon na siyang may sakit sa kidney at regular na nagdadialysis. Tuwing naririnig ko ang boses niya sa telepono, ramdam ko ang pagod at panghihina niya. May mga pagkakataon pa na sinasabi niyang huwag ko na raw siyang alalahanin dahil ayaw na raw niyang maging pabigat sa amin. Pero para sa akin, hindi siya pabigat. Sabi ng doktor, kung magkakaroon ng nanay ko ng kidney transplant, ay may mas malaking chance na humaba pa ang buhay niya. Pero alam naman natin kung gaano kamahal ang ganitong operasyon. Kahit pagsamahin pa ang ipon naming mag-asawa, hindi iyon sasapat. Kaya kahit sobrang sakit sa puso kong iwan ang mga anak ko, nagdesisyon akong mangibang bansa. Hindi naging madali ang pag-alis ko ng Pilipinas. Pagdating ko sa Hong Kong, halo-halo ang naramdaman ko. Takot, kaba, at pag-asa. Hindi ko alam kung anong klaseng pamilya ang magiging amo ko dahil marami akong naririnig na kwento tungkol sa mga domestic helper na minamaltrato ng employer. Kaya noong unang araw ko sa bahay nila, tahimik lang akong nagtrabaho at sinigurado kong maayos kong ginagawa ang lahat ng utos sa akin. Ang employer ko ay isang mag-asawa. Ang amo ko ay si Sir Kevin at ang asawa niya ay si Madam Lee. Malaki ang bahay nila at 2 lamang silang nakatira roon, kaya hindi ganoon kabigat ang trabaho ko kumpara sa naririnig kong kwento ng ibang domestic helper. Sa totoo lang, noong mga unang linggo ko sa bahay nila ay pakiramdam ko sinuwerte ako. Maayos ang pakikitungo nila sa akin. Hindi ako pinapagalitan at minsan tinatanong pa ako ni Madam kung kumusta ang pamilya ko sa Pilipinas. Pero habang tumatagal ako sa bahay nila, napapansin ko na parang may kakaiba sa pagitan nilang mag-asawa. Madalas kong marinig na nagtatalo sina Sir at Madam, lalo na kapag gabi na at tapos na ang hapunan. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng pinag-uusapan nila dahil may mga pagkakataong Chinese ang gamit nilang salita. Ramdam ko na may mabigat silang pinagdadaanan. Bilang isang domestic helper, alam kong hindi ko dapat pinakikialaman ang personal na buhay ng amo ko, kaya tahimik lang akong nagmamasid. Pero isang gabi, may narinig akong usapan na hindi ko inaasahang maririnig. Habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina, narinig kong umiiyak si Madam habang may sinasabi kay Sir. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng salita nila. May isang pangungusap sa English na malinaw kong narinig.
We cannot have a child. Doon ko unang naisip na marahil iyon ang dahilan kung bakit palaging may tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. At hindi ko alam noon na ang problemang iyon ng amo ko ang magiging dahilan kung bakit tuluyang mababago ang takbo ng buhay ko sa Hong Kong. Makalipas ang ilang linggo, isang gabi ay tinawag ako ni Sir Kevin sa sala. Halos patapos na ako sa paghuhugas ng plato sa kusina nang marinig kong tinatawag niya ang pangalan ko. Angel, can you come here for a moment? Pagdating ko roon, napansin kong tahimik ang buong bahay at wala si Madam. Nakaupo lang si Sir sa sofa habang hawak ang isang baso ng alak. Seryoso ang mukha niya kaya bigla akong kinabahan at naisip ko baka may nagawa akong mali. Umupo siya ng tuwid at tumingin sa akin bago nagsalita. Sit down for a moment, Angel, sabi niya. Bihira niya akong kausapin ng ganoon kaseryoso, kaya lalo akong kinabahan. Pero sumunod naman ako at umupo sa kabilang sofa. Ilang segundo muna siyang tahimik bago nagsalita ulit. Tinanong niya kung gaano na ako katagal sa Hong Kong at kung may mga anak ba ako sa Pilipinas. Sinabi kong halos 1 taon na ako roon at may 3 akong anak na nasa elementary pa lamang. Tinanong din niya kung may asawa ako at sinabi kong oo. Tricycle driver sa probinsya ang mister ko. Tahimik lang siyang nakikinig habang nagsasalita ako. Parang pinag-aaralan ng bawat sagot ko. Pagkatapos ay nagtanong siya kung kumusta ang pamilya ko sa Pilipinas. Doon ko naikwento ang tungkol sa sakit ng nanay ko na ilang taon nang may problema sa kidney at regular na nagdadialysis. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong naging emosyonal habang nagkukwento. Marahil dahil matagal ko na rin kinikimkim ang lahat ng iyon. Tahimik lang si Sir habang nakikinig, parang may malalim na iniisip. Maya-maya ay nagsalita siya ulit. Sinabi niyang matagal na silang mag-asawa ni Madam Lee, pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak. Alam ko na yon ang isa sa mga dahilan kung bakit madalas silang magtalo. Ikinwento niya na marami na raw silang sinubukang paraan at ilang beses na ring nagpunta sa doktor pero palaging nabibigo. Ayon sa kanya, gustong-gusto ni Madam na magkaanak at nahihirapan na raw itong tanggapin na baka hindi na sila magkaanak kailanman dahil nagkakaedad na rin sila. Habang nagsasalita siya, napansin kong may lungkot sa mga mata niya. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit niya sinasabi sa akin ang lahat ng iyon. Hanggang sa bigla siyang tumigil at tumingin sa akin ng diretsyo. Angel, I want to ask you something, sabi niya. What if there is a way for us to have a child, but I need your help? Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong ko siya. Doon na niya sinabi ang bagay na halos magpahinto sa tibok ng puso ko. Angel, if you agree, I am willing to give you 2 million pesos. Parang biglang tumahimik ang buong paligid. Hindi ako agad nakapagsalita at pakiramdam ko ay hindi tama ang narinig ko. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Doon niya ipinaliwanag ng diretsyo. I want you to have my child. Halos mawalan ako ng lakas sa narinig ko at hindi ko alam kung paano magre-react. Siguro nakita niya sa mukha ko ang gulat ko, kaya agad siyang nagsalita ulit. Don't worry, Angel. No one will force you. This will remain a secret. And if you agree, you will receive 2 million pesos. Para akong nanigas sa kinauupuan ko habang pinoproseso ang lahat ng sinabi niya. Dagdag pa niya, natural daw ang paraan dahil iyon daw ang gusto ni Madam. Ayaw daw nito ng mga medical procedures tulad ng artificial insemination. She wants it to happen naturally, sabi niya, because that gives us the best chance. Sa sandaling yon, parang nagulo ang isip ko. Alam kong mali iyon. Alam kong may asawa ako sa Pilipinas at may pamilya akong dapat isipin. Pero biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng nanay ko habang nakahiga sa dialysis bed. Naalala ko ang sinabi ng doktor na kung magkakaroon siya ng kidney transplant ay mas hahaba pa ang buhay niya. Pero alam ko ring mangangailangan iyon ng napakalaking pera. Noong gabing yon,
Hindi ako agad nakasagot kay Sir Kevin. Tumayo lang ako at sinabi ko na kailangan kong pag-isipan ang lahat ng sinabi niya. Tahimik lang siyang tumango at sinabi na maglaan ako ng oras para pag-isipan iyon. Pagbalik ko sa maliit kong kwarto, pakiramdam ko ay parang may dalawang boses sa loob ng isip ko na nagtatalo. Ang isa nagsasabing mali ang alok na yon, habang ang isa naman nagsasabing baka yun na ang tanging paraan para mailigtas ko ang buhay ng nanay ko. Buong gabi akong nakatulala sa kisame habang iniisip ang sinabi niya. 2 million pesos. Para sa iba maaaring maliit lang yon, pero para sa pamilya ko sa Pilipinas, parang sagot na yon sa napakaraming problema. Pero alam ko rin na ang kapalit ng perang yon ay hindi basta-basta. May asawa ako at may mga anak na naghihintay sa akin sa Pilipinas. Kinabukasan habang nagluluto ako ng almusal sa kusina, tahimik lang ang buong bahay. Nandoon si Madam sa dining area na nagbabasa ng dokumento habang umiinom ng tsaa. At si Sir naman ay nasa sala na may kausap sa telepono. Para bang walang nangyari. Pero sa loob ng isip ko, parang may mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib ko. Ilang araw kong sinubukang kalimutan ang alok na yon at sinabi ko sa sarili ko na hindi ko iyon kayang gawin. Pero isang gabi, tumawag sa akin ang mister ko mula sa Pilipinas. Pagod ang boses niya at parang may mabigat siyang dinadala. Sinabi niya na dinala na naman daw sa ospital ang nanay ko dahil nahirapan itong huminga matapos ang dialysis. Ayon sa doktor, hindi na raw sapat ang dialysis lamang at kailangan na raw alisin ang kidneys. Kung makakapag-kidney transplant daw siya, mas may pag-asa pa siyang gumaling. Habang nagsasalita ang mister ko, nararamdaman kong nanginginig ang kamay ko. Alam kong ang transplant na yon ay mangangailangan ng napakalaking pera. Pera na kahit magtrabaho pa ako sa Hong Kong ng maraming taon ay baka hindi pa rin sapat. Pagkatapos ng tawag na yon, halos hindi ako makapagsalita. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama habang hawak ang cellphone at paulit-ulit na naaalala ang sinabi ni Sir Kevin. 2 million pesos. Isang halaga na kayang magpagamot sa nanay ko at makakatulong din sa kinabukasan ng mga anak ko. Sa gabing yon, lalo pang naging mabigat ang desisyong kailangan kong gawin. Pero ang kapalit ay isang desisyon na alam kong maaaring makasira sa pamilya ko. Lumipas ang ilang araw na hindi ko kinakausap si Sir tungkol sa alok niya. Pero ramdam kong hinihintay niya ang sagot ko. Hindi niya ako pinipilit, pero paminsan-minsan ay nagkakatagpo ang mga mata namin sa loob ng bahay at parang pareho naming alam kung ano ang iniisip ng bawat isa. Hanggang sa isang gabi matapos ang hapunan, tinawag niya ulit ako sa sala. Nakaupo siya sa parehong sofa kung saan kami unang nag-usap at tahimik ang buong bahay dahil wala si Madam. Tumingin siya sa akin at tinanong kung napag-isip-isipan ko na ba ang sinabi niya. Hindi ako agad nakasagot dahil ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Sinabi niyang huwag akong magmadali at ayaw niyang maramdaman kong pinipilit niya ako. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Sinabi ko sa kanya na hindi madali ang hinihingi niyang desisyon. Tahimik lang siyang nakinig habang nagsasalita ako. Pagkatapos kong magsalita ay sandali siyang tumahimik bago nagsalita ulit. Sinabi niyang naiintindihan niya ang sitwasyon ko at gusto lamang niyang malaman ko na kung papayag ako ay sisiguraduhin niyang makakatulong iyon sa pamilya ko. Lalo na sa nanay kong may sakit. Doon ako tuluyang natahimik. Parang tumama sa puso ko ang sinabi niyang makakatulong iyon sa nanay ko. Sa sandaling iyon pakiramdam ko ay napakaliit ng mundo ko. Para bang nakatayo ako sa pagitan ng dalawang desisyong parehong may kapalit na sakit. Matagal akong hindi nakapagsalita hanggang sa tuluyan kong sinabi ang mga salitang hindi ko akalaing lalabas sa bibig ko. Sinabi ko kay Sir Kevin na kung makakatulong iyon sa pamilya ko ay papayag ako.
Pagkatapos kong sabihin iyon ay pakiramdam ko may bumagsak na mabigat na bato sa dibdib ko. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyong ginawa ko o kung anong mangyayari pagkatapos. Pero sa sandaling iyon, ang nasa isip ko lamang ay ang buhay ng nanay ko at mga anak ko. Tahimik lang si Sir habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo, ay tumango siya ng dahan-dahan at nagpasalamat sa pagtitiwala ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero habang naririnig ko ang mga salitang yon, ay may kakaibang kaba akong naramdaman. Dahil sa gabing yon nagsimula ang isang kasunduan sa pagitan namin ni Sir. Isang kasunduan na sa simula ay para lamang sa pera at para sa isang bata. Hindi ko alam noon na habang tumatagal ang mga araw at gabi na magkasama kami sa loob ng bahay na yon, unti-unti ring magbabago ang lahat sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng gabing yon na pumayag ako sa alok niya, pakiramdam ko ay may bahagi ng sarili ko na parang nawala. Kinabukasan maaga akong nagising, kahit halos hindi ako nakatulog. Tahimik ang buong bahay habang naghahanda ako ng almusal sa kusina. At kahit mukhang normal ang lahat sa labas, alam kong may malaking bagay na nagbago sa pagitan namin ni Sir. Ilang araw ang lumipas bago niya muling binuksan ang usapan tungkol sa kasunduan namin. Isang gabi matapos ang hapunan, lumapit siya sa kusina habang nagliligpit ako ng mga plato. Sinabi niyang kailangan naming maging maingat at hindi dapat malaman ni Madam ang tungkol sa napag-usapan namin. Kailangan daw manatiling lihim yon. Ipinaliwanag din niya na kailangan naming hintayin ang tamang panahon kung kailan may pinakamalaking chance na mabuntis ako. Tahimik lang akong tumango habang nakikinig. Para sa kanya, parang isang plano lamang yon. Pero para sa akin, bawat salita niya ay parang lalo akong inilalapit sa desisyong hindi ko na maaaring bawiin. Lumipas ang mga araw na parang walang nangyayari. Pareho kaming kumikilos ng normal sa loob ng bahay at nandoon pa rin si Madam. Minsan, nakikita ko pa silang nag-uusap ng maayos sa sala. At sa tuwing nakikita ko yon ay parang may kirot sa dibdib ko dahil pakiramdam ko ay may tinatago akong bagay na hindi niya alam. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Tahimik ang buong bahay at maagang natulog si Madam dahil masama raw ang pakiramdam niya. Nasa kwarto na rin ako nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan. Pagbukas ko, nandoon si Sir Kevin. Sandali lang siyang tumingin sa akin bago nagsalita na maaaring iyon na ang tamang panahon. Hindi ko na kailangang ilahad ang lahat ng detalye ng nangyari sa gabing iyon. Ang masasabi ko lang, nagsimula iyon bilang isang kasunduan na ginawa namin para sa isang layunin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi lang isang beses nangyari iyon. May mga gabi na tahimik ang buong bahay at dahan-dahan siyang kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Sa bawat pagkakataon, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na ginagawa ko ito para sa nanay ko at para sa pamilya ko. Habang tumatagal, napapansin kong nagbabago rin ang pakikitungo ni Sir Kevin sa akin. Hindi na lang tungkol sa kasunduan namin ang usapan. Minsan tinatanong niya ako tungkol sa mga anak ko sa Pilipinas at kung kumusta ang pag-aaral nila. May mga pagkakataon din na nagkukwento siya tungkol sa sarili niyang buhay at kung gaano kahirap para sa kanila ni Madam na tanggapin na maaaring hindi sila magkaanak. Unti-unti, nagiging mas personal ang mga usapan namin at may mga sandali na pakiramdam ko ay hindi na lamang yon isang kasunduan. Pero bago ko patuluyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa pagitan namin ni Sir Kevin, may isang pangyayari ang biglang nagbago sa lahat. Isang umaga, habang naghahanda ako ng almusal sa kusina, bigla kong narinig ang malakas na sigaw niya mula sa sala. Paglabas ko ng kusina, nakita ko si Madam na nakahandusay sa sahig habang nanginginig ang kamay ni Sir Kevin na tumatawag ng ambulansya. Dinala siya sa ospital ng araw na yon. Habang nakatayo ako sa gilid ng hospital corridor kasama si Sir,
Wala pa akong ideya na ang araw na yon ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay naming dalawa. Habang naghihintay kami sa labas ng emergency room, pakiramdam ko ay napakabagal ng takbo ng oras. Ilang beses siyang naglalakad pabalik, balik sa hallway habang ako naman ay tahimik lang na nakaupo sa gilid. Ang alam ko lang sa mga sandaling iyon ay kailangan kong manatili doon dahil ako lang ang kasama niya. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Agad lumapit si Sir Kevin sa kanya. Hindi ko man narinig ng malinaw ang lahat ng sinabi nila. Nakita ko agad ang pagbabago sa mukha ng amo ko. Parang biglang nawalan ng kulay ang mukha niya. Ilang segundo lang ang lumipas. Napaupo siya sa isang upuan sa hallway habang hawak ang ulo niya. Doon ko naintindihan kung ano ang nangyari. Hindi na nailigtas si Madam dahil nagkaroon siya ng brain aneurysm. Sa sandaling iyon parang bumigat ang hangin sa paligid namin. Kahit hindi kami ganoon kalapit ni Madam, naging mabait naman siya sa akin mula nang dumating ako sa bahay nila. Habang nakatingin ako kay Sir na tahimik na umiiyak sa hallway ng ospital, may kakaibang pakiramdam ang pumasok sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bahagi ng isip ko na nagsasabing may kinalaman ako sa lahat ng nangyari. Alam kong wala naman akong kasalanan sa pagkamatay niya, pero hindi ko maiwasang isipin na habang nangyayari ang lahat ng yon, ay may lihim kaming tinatago ni Sir Kevin sa loob ng bahay na yon. Pagkatapos ng ilang araw na pag-aasikaso para sa libing ni Madam, bumalik kami ni Sir Kevin sa bahay. Ibang-iba na ang pakiramdam ng bahay na yon. Tahimik, malungkot, at parang may malaking bahagi na biglang nawala. Sa mga sumunod na linggo ay halos hindi lumalabas si Sir Kevin sa kwarto niya. Madalas ako lang ang naglilinis ng buong bahay habang siya naman ay tahimik na nakaupo sa sala o sa balcony. Minsan nakikita ko siyang nakatingin lang sa malayo habang hawak ang isang baso ng alak. Gusto ko man siyang kausapin, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hanggang sa isang gabi habang nagliligpit ako sa kusina, ay narinig ko siyang tumawag mula sa sala. Sinabi niya, "Angel, can you sit with me for a while?" Paglabas ko ay nakita ko siyang nakaupo sa sofa at nakatingin sa sahig. Umupo ako sa kabilang dulo at ilang sandali kaming tahimik. Pagkatapos ay nagsalita siya. Mahina ang boses niya habang sinasabi, "I never imagined my life would turn out like this. I lost my wife, and now the house feels empty." Tahimik lang akong nakikinig habang nagsasalita siya. Makalipas ang ilang sandali, ay muli siyang nagsalita at sinabi, "Angel, I need to tell you something." Dahan-dahan siyang tumingin sa akin bago nagpatuloy. "I know what happened between us started as an arrangement." Hindi ako nakapagsalita habang nakikinig sa kanya. Huminga siya ng malalim bago niya sinabi, "But somewhere along the way, things changed. I think I'm starting to fall in love with you." Pakiramdam ko ay parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Sa parehong sandali ay naalala ko ang asawa ko sa Pilipinas at ang 3 kong anak na umaasa sa akin. Pero hindi pa doon natapos ang sinabi niya. Tumingin siya sa akin ng seryoso bago nagsalita ulit. "If you ever decide to leave your husband, I will marry you." Sa sandaling yon, lalo pang gumulo ang isip ko. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong yon. May asawa akong naghihintay sa Pilipinas at may mga anak na umaasa sa akin. Pero sa kabilang banda, may isang lalaking nakaupo sa harap ko na nagsasabing handa niya akong bigyan ng bagong buhay. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging magulo ang lahat. Naglakas loob akong tawagan ang asawa ko sa Pilipinas para sabihin ang isang bagay na alam kong magbabago sa pamilya namin. Matagal kong hawak ang cellphone bago ko tinawagan ang mister ko. Ilang sandali pa ay sinagot niya ang tawag. "Oh, kumusta?" Normal lang ang boses niya, pero alam kong hindi magiging normal ang usapan namin. Sinabi ko sa kanya,
na may seryoso akong sasabihin. Napansin kong nagbago ang tono ng boses niya. Ano yon? May problema ba dyan? Huminga ako ng malalim at sinabi ko ang matagal ko nang kinikimkim. Ikinuwento ko ang tungkol kay Sir Kevin at ang mga nangyari sa pagitan namin habang nasa Hong Kong ako. Matagal siyang tahimik sa kabilang linya bago nagsalita. Angel, ano bang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ko habang sinabi ko ang totoo. Na gusto ni Sir Kevin na pakasalan ako. Napakahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay narinig ko ang mabigat niyang boses. May asawa ka, Angel. May mga anak tayo. Parang bawat salita niya ay tumutusok sa puso ko. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi ko planong mangyari ang lahat ng yon. Pero lalo lang siyang nagalit. Hindi ka na ba masaya sa pamilya mo? Tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot ko. Mahal ko ang mga anak ko, pero hindi ko rin maitatanggi na may bahagi ng buhay ko na nagbago habang nasa Hong Kong ako. Hanggang sa sinabi ko ang bagay na alam kong magpapasakit lalo sa kanya. Tinanong ko kung papayag ba siyang pumirma sa divorce paper. Halos agad siyang sumagot. Hindi. Diretso, walang pag-aalangan. Sinabi niyang kahit anong mangyari, asawa niya pa rin ako at hindi niya hahayaan na basta masira ang pamilya namin. Habang nagsasalita siya, narinig ko sa background ang boses ng isa sa mga anak namin. Si Mama ba yon? Sa sandaling yon halos hindi ko mapigilan ng luha ko. Naalala ko kung bakit ako umalis ng Pilipinas. Para sa kanila. Pero ngayon pakiramdam ko ako mismo ang dahilan kung bakit unti-unting nababasag ang pamilya namin. Hindi nagtagal ang tawag namin ni Randy. Bago niya ibaba ang telepono, sinabi niya, "Kung ano man ang ginagawa mo dyan sa Hong Kong, tandaan mo na may mga anak kang naghihintay sa'yo dito." Pagkatapos noon ay naputol ang tawag. Matagal akong nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang cellphone. Pakiramdam ko ay may dalawang buhay na humihila sa akin sa magkaibang direksyon. Isang buhay na naiwan ko sa Pilipinas at isang buhay na unti-unting nabubuo sa Hong Kong. Pero ilang araw matapos ang tawag na yon, may napansin akong kakaiba sa katawan ko. Madalas akong mahilo sa umaga at bigla akong nasusuka kahit wala naman akong kinain na masama. Noong una inisip ko na baka pagod lang ako. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong kinabahan. Hanggang sa isang umaga, habang naglilinis ako ng kusina, ay bigla akong napaupo dahil nahilo ako. Doon pumasok sa isip ko ang bagay na matagal ko nang pilit iniiwasan isipin. Pagkatapos ng mga gawain sa bahay, nagpaalam ako kay Sir Kevin na lalabas sandali. Direkta akong pumunta sa isang maliit na pharmacy malapit sa building namin. Habang hawak ko ang pregnancy test kit, pakiramdam ko ay nanginginig ang buong katawan ko. Pagbalik ko sa bahay, dumiretso ako sa maliit kong kwarto. Ilang minuto lang ang lumipas matapos kong gamitin ang test kit, pero pakiramdam ko napakahaba ng paghihintay. Hanggang sa nakita ko ang resulta. 2 malinaw na linya. Hindi ko na kailangang hulaan ang ibig sabihin noon. Buntis ako. Matagal akong nakaupo sa gilid ng kama habang nakatingin sa pregnancy test. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot dahil iyon ang layunin ng kasunduan namin ni Sir, pero alam kong ang batang nasa sinapupunan ko ay magdadala ng mas malaking komplikasyon sa buhay ko. Hindi nagtagal. Sinabi ko rin kay Sir Kevin ang nalaman ko. Nasa sala siya habang nagbabasa ng dokumento nang lumapit ako. Sinabi ko, "Sir Kevin, I need to tell you something." Tumingin siya sa akin at tinanong, "What is it, Angel?" Sinabi ko ang totoo. Nabuntis ako. Ilang segundo siyang nakatingin lang sa akin bago siya dahan-dahang tumayo. "Are you sure?" Tumango lang ako habang hawak ang pregnancy test. Pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang may halong saya at ginhawa. "This is the child we were hoping for." Sabi niya habang hinahawakan ng kamay ko. "Angel, this changes everything." Hindi ako nakapagsalita dahil alam kong tama siya. Nagbago na ang lahat.
Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, "Come with me. Leave everything behind in the Philippines. I will take care of you and the baby." Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Alam kong kaya niyang ibigay ang buhay na hindi ko kailanman naranasan. Pero sa parehong sandali, naalala ko ang mga anak ko sa Pilipinas. Matagal akong natahimik bago sinabi ang desisyong hindi ko akalaing kakayanin ko. "Sir Kevin, I'm sorry. I cannot leave my children." Tahimik lang siyang nakinig. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Nanatili muna ako sa Hong Kong habang dinadala ko ang bata sa sinapupunan ko. Si Sir Kevin ang nag-asikaso sa lahat ng check-up at gastusin. Kahit buntis ako, hindi pa rin naputol ang padala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Lumipas ang mga buwan hanggang sa dumating ang araw na isinilang ko ang bata. Isang malusog na baby boy. Noong unang beses ko siyang hawakan sa ospital, hindi ko mapigilan ang luha ko. Nandoon si Sir Kevin at tahimik na nakatingin sa bata. Ilang sandali pa ay nagsalita siya. "He looks like you," sabi niya habang nakangiti. Pagkaraan ng ilang linggo, kinausap niya ako tungkol sa susunod na mangyayari. Habang natutulog ang bata, sinabi niya, "Angel, the agreement is finished. Thank you for giving me a child." Pagkatapos ay ibinigay niya ang perang ipinangako niya, 2 million pesos. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko habang hawak ang perang yon, dahil alam kong bawat piso nito ay may kasamang alaala na hindi ko makakalimutan. Pagkaraan ng ilang linggo, nagdesisyon akong umuwi sa Pilipinas. Hindi ko isinama ang bata. Nanatili siya sa Hong Kong kasama si Sir dahil iyon ang napag-usapan namin at alam kong doon siya magkakaroon ng magandang buhay. Masaya ang mga anak ko nang makita nila ako ulit. Pero hindi ganoon kadali para sa asawa kong si Randy. Tinanggap niya akong makauwi, pero hindi niya lubusang natanggap ang nangyari sa Hong Kong. Sa mga sumunod na buwan, madalas na siyang uminom at may mga pagkakataon na nasasaktan niya ako sa galit niya. Ginamit ko ang perang dinala ko mula Hong Kong para ipagamot ang nanay ko at ihanda sana siya sa kidney transplant. Pero kahit ginawa namin ang lahat, hindi na kinaya ng katawan niya. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan na rin siyang nawala. Ngayon, 5 years old na ang batang naiwan ko sa Hong Kong. Paminsan-minsan nagpapadala si Sir Kevin ng mga larawan niya sa akin. Sa bawat larawan na nakikita ko, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung tama ba ang lahat ng desisyong ginawa ko. At kamakailan lamang, may isang mensahe akong natanggap mula sa kanya. "I hope you're doing well, Angel. If you ever want to come back to Hong Kong, the door is still open for you." Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ko. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, babalik pa ba kayo sa Hong Kong? O mananatili kayo sa Pilipinas kahit alam ninyong hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang buhay ninyo? Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.